Sa mga oras na tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga problemang dumarating sa ating buhay, humihina rin daw ang ating pananalig sa nasa itaas. At kapag nangyari yun ay maraming masamang elemento ang pwedeng magsamantala sa pagiging mahina natin. Ikaw kapuso, minsan ka na bang nawala ng pananampalataya sa buong may kapal? Dear Papa Dudut, sa mundong ito ay madalas na nasasamantala ng masasamang tao ang kahinaan ng kapwa niya. Ganon din ang masasamang nilalang na madalas ding naghihintay lamang ng pagkakataon para masamantala ang kahinaan ng pananalig natin na nasa itaas. Dahil sa oras na humihina ang ating paniniwala at pananampalataya sa kabutihan, yun naman ang pagkakataon na lumalakas ang kapangyarihan ng kasamaan. Magandang araw Papa Dudut at sa lahat ng mga kabarangay natin na kagaya ko ay paborito itong programa ninyo na Barangay Love Stories. Kahit na hindi naaabot sa radyo namin, itong istasyon ninyo ay palagi naman akong nakaabang sa inyong mga live stream. Nakakaaliw kasi kayong pakinggan pati na ang sulat na inyong binabasa. Nakakainis paminsan-minsan ang mga kwento pero madalas ay nakakakilig at nakakaiyak. At ang pinakagusto kong parte sa lahat ay yung may aral na palaging naiiwan ng inyong mga letter sender. Hindi po madrama itong sulat ko sa totoo lang. Pero sigurado ako na malaking aral din ang pwede nitong maiwan sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Reynald. 32 years old, taga Cebu at nagtatrabaho bilang isang guro dito lang din sa amin. Medyo kakaiba nga pala itong kwento na ibabahagi ko sa inyo at para maprotektahan ang pribado kong buhay pati na ng mga taong kasama dito sa sulat ko ay may ilang impormasyon po ako na sadyang binago. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay Papa Dudut. Ang nanay ko ay mananahi ng school uniform. Ang tatay ko naman ay isang karpentero at dahil maliit lamang ang kinikita nila sa trabaho, halos ako na rin ang gumagastos para sa bahay namin. Bills na kailangang bayaran, pang-grocery na mga pagkain, baon ng mga kapatid kong nag-aaral pa at kung ano-ano pang mga gastusin sa bahay. Mabuti na lamang ay ang 2 kapatid ko na nasa kolehiyo ay may scholarship pero malaki pa rin talaga ang mga gastusin namin noon. Kaya nga rumarakit na rin ako ng pagtututor sa ibang estudyante para lamang madagdagan ang kinikita kong pera. Sa totoo lang ay nakakapagod ang maging panganay at breadwinner. Nakaka-stress at minsan ay nakaka-depress na rin. Pero sabi nga nila kung mahal mo ang pamilya mo, lahat ay kakayanin mo para sa kanila. Kaya naman pinagbubuti ko na lamang ang trabaho ko bilang guro Papa Dudut. Maganda ang score na nakuha mo kanina sa binigay kong exam, Arthur. Mas mataas lang nakuha mo kumpara kahapon nung nag-review tayo. Inaral ko po kasi talagang mabuti yung assignment na pinauwi niyo sa akin kahapon, Sir Reynald. Tsaka nakuha ko na rin po yung formula na hindi ko po maintindihan dun sa naging huling topic natin. Meron ka palang hindi naintindihan sa pagre-review natin? Bakit hindi mo sinabi sa akin para mas natulungan kita? Nahihiya na po kasi ako magtanong sa inyo eh. Bakit ka naman nahihiya? May 20 minutes nyo rin pong in-explain sa akin yun kahapon pero hindi ko pa rin po nakuha. Kaya mapapansin nyo po dun sa binigay nyong exam sa akin, dun po ako talaga madalas na nagkakamali. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin, Arthur. Kaya nga tayo nagpapaiwan dito sa classroom pagkatapos ng klase nyo. Para mas maturuan kita, di ba? Kasi malapit na ang math quiz B natin at kailangan na halos lahat ng tinuturo ko naiintindihan mo. Kung may part na naguguluhan ka, sabihin mo kaagad sa akin para maipaliwanag ko sa iyo ng mas maayos. Sorry po, sir. Ano ka ba? Huwag ka mag-sorry. Gusto ko lang talaga na masulit natin ang oras na nilalaan natin para sa pagre-review mo. Malaking bagay yung makukuha mo kapag ikaw ang nanalo sa quiz B na to. Hindi lang karangalan para sa school ang mauuwi mo. Kung hindi pati na rin ang magandang opportunity dahil magkakaroon ka ng scholarship sa college. Sana nga po manalo talaga ako sa math quiz B na to, sir.
malaking bagay po to para sa akin kasi gusto ko po talaga matuwa ang mga magulang ko sa pag-aaral ko. Kahit hindi mo pa na ipapanalo, alam kong proud na sila sa'yo dahil ikaw magre-represent ng school natin. Sana nga po. Ay sir, salamat nga po pala dun sa pamerienda niyo sa akin. Nabusog po ako sa juice at tinapay. Wala yun, Arthur. O ano, pwede na ba tayo magsimula sa pagre-review natin? Sige po sir, pwede na po kasi busog na po ako. Eto, sagutan mo muna tong inihanda kong exam para sa'yo. At mamaya, mag-focus tayo sa mga equation na hindi mo masyadong naiintindihan. Sige sir, balik na po ako sa upuan ko. Okay. Ano ba yan, Arthur? Ang tagal mo namang sagutan yan. Ang dali-dali lang yan eh. Kian, hindi ba sinabi ko sa'yo na kung gusto mong hintayin si Arthur makauwi, doon ka na lang sa labas maghintay. Nakakaabala ka sa pagre-review niya eh. Ano po yun sir? Sino pong kinakausap niyo sa likod ko sir? Hindi ba pumasok si Kian? Sandali nga, isusuot ko lang muna ang salamin ko. Wala po siya dito Sir Reynald. Tayong dalawa lang po ang tao dito ngayon sa classroom sir. Ah, oo nga no. Wala nga siya. Sorry. Akala ko kasi narinig ko ang boses niya at nakita ko siya dyan sa likuran mo. Sige. Magpatuloy ka na sa ginagawa mo, Arthur. Mag-check na rin ako ng mga test paper dito habang ginagawa mo yan. Papadudot ang estudyante ko sa senior high na si Arthur ang ipanlalaban namin noon sa Regional Math Quiz B. Kaya naman tuwing pagkatapos ng klase ay naiiwan kaming dalawa sa classroom para mag-review. May 2 linggo na namin yung ginagawa pero ang araw na yon ang pinakakakaiba sa lahat. Bigla ko na lang kasing narinig ang boses ng kaklase niyang si Kian na nagsasalita at tumatawa. At kahit pa hindi ko suot noon ang eyeglasses ko, sigurado ako na may nakita kong estudyante na nakaupo sa may likurang upuan ni Arthur. Pero inisip ko na lang noon na baka guni-guni ko lang yon o namamalik mata lamang ako. Kaya pilit ko na lamang na pinagsawalang bahala ang lahat. Matagal ko na rin kilala si Arthur at alam ko na matalino siyang estudyante. Pero syempre, hindi naman lahat ay palagi nag-uumpisa sa tagumpay. Dahil pagkalipas ng mahigit na 1 buwan naming pagre-review ni Arthur, natalo rin siya sa Regional Math Quiz B na sinalihan ng school namin. Sinabi ko sa kanya na ayos lang yon dahil may darating pa sa kanya na mas magandang opportunity. Pero mula noon papadudot ay nagsimula ng bumaba ang grades niya sa subject na hawak ko. Siguro naman alam mo na kung bakit pinaiwan kita dito sa classroom kahit na hindi natin kailangan mag-review, Arthur. Tungkol po ba to sa pagbaba ng grades ko sir? Oo. Hindi lang kasi to sa mga subject na hawak ko. Pati ang ibang teacher kinausap na ako dahil bumaba rin daw ang grades mo sa kanila. Pasensya na po kayo Sir Reynald. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin ang pagkatalo mo sa Regional Math Quiz B na sinalihan natin? Ay, opo. Sinabi ko naman sa'yo na wag mo na masyadong damdamin yon kasi makakabawi rin naman tayo kaagad at may ibang opportunity pa na darating sa atin. Kung nanghihinayang ka sa scholarship na dapat makukuha mo, pwede naman kitang tulungan na mag-apply ng scholarship sa ibang university. Ang totoo po sir, nanghihinayang lang po ako kasi akala ko po mapapasaya ko yung mga magulang ko kapag nanalo ako sa quiz B na yun eh. Pero 'di ba, sinabi ko rin na kahit hindi mo pa na ipapanalo, alam ko na proud na sila sa'yo kasi ikaw ang ipinanlaban ng school natin. Sana nga po, totoo ang mga sinasabi niyo sir. Pero hindi ko naman po maramdaman yun kapag nasa bahay ako. Kasi palagi na lang pong nagsisigawan sina mama at papa eh. Ni hindi nga man lang po sila natuwa nung malaman nila na ako po ang ipanlalaban ng school natin. Tapos nung matalo po ako, pareho pa po nilang sinabi sa akin na hindi ko naman daw po ginalingan kaya po ako natalo. Alam mo namang hindi totoo yun, di ba? Dahil nakita ko na binigay mo ang best mo para manalo ka. Nagkataon lang talaga na hindi pa oras para ikaw ang manalo sa quiz B na yon. Pero naniniwala ako na makikita rin nila kung gaano kakagaling at katalinong estudyante. Sir Reynald,
pwede po bang magtanong? Sige lang, ano ba yon? Totoo po bang may Diyos? Oo naman, syempre. Sa demonyo po sir, naniniwala po ba kayo na totoo sila? Ha? Naniniwala po ba kayo na meron po talagang demonyo dito sa mundo natin? Alam mo Arthur, palaging nagwawagi ang mabuti sa kasamaan. Kung totoo mang may demonyo, palagi ka lang magdasal para mawala na kaagad yun sa isipan mo. Paano po sir kung wala naman sila sa isipan ko? Pero palagi po silang nasa tabi ko. Anong ibig mong sabihin? Alam mo, sa totoo lang Arthur, naguguluhan na rin ako sa mga sinasabi mo. Ay, wala po sir. Pwede na po ba akong umuwi? May iba pa po ba kayong sasabihin sa akin? Wala na. Sige, pwede mo nang ayusin ang gamit mo at makakauwi ka na. Salamat po Sir Reynald. Papadudot, habang magkausap kami noon ni Arthur ay may kakaibang lamig na akong nararamdaman sa loob ng classroom. May 4 na taon na ako nagtuturo doon pero noon lang ako nakaramdam ng kakaibang lamig sa loob ng lugar na yon. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa mga kakaibang sinasabi at tinatanong ng estudyante ko. Pero ramdam ko na may mali talaga sa nangyayari. Nang linggo na yon, papadudot, ay nalaman ko sa ibang mga co-teacher ko na naghiwalay na ang mga magulang ni Arthur at umalis na ang papa niya sa bahay nila. Naisip ko na ang madalas na pag-aaway ng mga magulang niya marahil ang naging dahilan kung bakit naging malungkutin siyang estudyante. Hindi naman kasi ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya noon. Maingay siya, palaging masigla at isa sa mga nangunguna sa klase pagdating sa mga exam. Pero iba pa rin kasi talaga ang epekto sa anak ng madalas na pag-aaway ng mga magulang. At mas malaking epekto rin ang pwedeng mangyari sa oras na maghiwalay ang mga ito. Hindi lamang ang pag-aaral ang pwedeng maapektuhan sa mga anak kung hindi pati na rin ang kanilang mental health, papadudot. Patuloy ang pagbaba ng grades ni Arthur sa iba't ibang subject niya, papadudot. Ako kasi ang advisor niya kaya minomonitor ko talaga yon. Isa rin siya sa mga paboritong estudyante ng mga co-teachers ko. Kasi nga mabait talaga siya at matalinong bata. Kaya pati sila ay nag-aalala na rin sa pagbabago na ipinapakita noon ni Arthur. Sinubukan ko pa ulit siyang kausapin pero sinabi niya na ayos lang siya. At wala siyang kahit na anong problemang pinagdadaanan. Na normal naman na raw sa mga mag-asawa o magulang ang naghihiwalay. Sinabi niya rin na tanggap na niya ang nangyari sa bahay nila. Kaya hindi ko na raw siya kailangang alalahanin pa. Sinabihan ko siya noon, papadudot, na kung kailangan niya ng makakausap ay handa akong makinig sa mga sasabihin niya. Pero ang sagot lang niya sa akin, papadudot, kaya na raw niya ang sarili niya at wala na siyang ibang tao na kailangan pa sa buhay niya. Anong sabi mo? Uy Arthur, nagbibiro lang naman ako. Ulitin mo yung sinabi mo. Nagbibiro nga lang ako, sorry na. Huwag ka nang magalit sa akin. Bakit ayaw mong ulitin yung sinabi mo kanina? Arthur naman, nagsorry na ako. Huwag na natin palakihin to kasi ayoko naman talaga na… Aray, Arthur! Bakit mo ako sinuntok? Kasi napakayabang mo. Gusto mo sapakin ko ulit yung mukha mo? Ha? Arthur, Kian! Ano ba nangyayari dito? Rinig na rinig sa labas itong banyo masigawan yung dalawa. Etong si Kian, napakayabang eh. Sir, hindi po totoo yun. Nagbibiruan lang po kami ni Arthur tapos bigla na lang siyang nagwala ng ganyan. Huwag ka nga mag-imbento ng kwento dyan. Napakasinungaling mo, Kian. Gusto mo saksakin kita? Ha? Ano? Gusto mo? Arthur, ano ba? Nandito na ako sa harap niyo pero hindi ka pa rin tumitigil sa pagsigaw mo dyan. Ang hirap kasi sa inyo, hindi nyo ako pinakikinggan. Hindi nyo ako pinaniniwalaan. Wala kayong iniintindi sa mga sinasabi ko. Alam nyo, bahala kayo. Magsama-sama kayo. Mga wala naman kayong kwentang kausap. Arthur, hindi pa tayo tapos mag-usap. Arthur! Ano ba talaga nangyari, Kian?
Sir, nagbibiruan lang naman po talaga kami kanina. Nagtatawanan pa nga po kaming dalawa eh. Tapos biniro ko siya na mas okay sa kanya yung ganun. Na tumatawa siya kaysa yung nakasimangot siya at malungkot. Tapos ayun, bigla na lang po nagbago ang mood niya. Bigla na lang po niya akong kinuwelyuhan at sinigaw-sigawan. Eto nga po oh, nasuntok pa niya ako sa pisngi. Yun lang ba talaga nangyari? Wala nang iba? Opo sir, nagbibiro lang naman po talaga ako. At sa tingin ko po wala naman ako nasabing mali. Alam ko naman pong hindi pikunin niyang si Arthur. Kaya nagulat talaga ako kasi bigla na lang siyang parang nagwala. Pagpasensyahan mo na lang siguro siya. Alam mo naman na nangyayari sa bahay nila ngayon kaya siguro nagkakaganyan siya. Pero sir, wala po ba kayong napapansin na kakaiba sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Sir Reynald, sa totoo lang po minsan, parang hindi na si Arthur ang kasama ko. Para bang ibang tao na siya. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo, Kian. Linawin mo nga. Sir, naniniwala po ba kayo sa sapi? Ako po kasi oo. At pakiramdam ko po, pwedeng yun ang nangyayari ngayon kay… Ano ba yung sinasabi mo, Kian? Sir, sinasabi ko lang naman po kung ano yung napapansin ko. Na may mali sa kaibigan ko. Kagaya kanina, nung sumigaw po siya parang hindi niya na boses yun. At saka parang nanggagaling po sa ilalim ng lupa. Itigil mo na kung ano man yung nasa isip mo. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Sige na, bumalik ka na sa classroom. Matatapos na ang lunch break nyo. Hindi ko alam kung bakit papadudot pero muli kong naramdaman noon ang kakaibang lamig na nararamdaman ko kapag kaming dalawa lang ni Arthur ang nasa classroom. May mga bulong din akong naririnig pero hindi ko maintindihan ang mga salita. Kung Tagalog ba yon o Bisaya ay hindi ko sigurado. Nang makabalik kami sa classroom ay tahimik na ulit si Arthur. Hindi na rin siya kinikibupa ni Kian. Para hindi na lumaki pa ang gulo ay hindi ko na pinarating yon sa guidance office ng school namin. Kasabay ng pagbaba ng grades ni Arthur ay ang lalong pagbabago ng kinikilos niya. Madalas na nakatulala siya sa labas ng bintana na para bang may tinititigan doon kahit wala namang anumang bagay o sino mang tao ang nasa labas ng mga oras na yon. At kagaya nga ng sinabi ng best friend niyang si Kian, minsan din talaga papadudot. Nararamdaman ko na parang ibang tao na si Arthur. Iba na siyang magsalita at makipag-usap sa akin. Iba na rin siya kung tumingin at minsan din kapag nagkaklase kami ay nakikita ko siya na bigla na lang bumubulong, ngumingisi o kumukunot ang kanyang noo. Hindi ko maintindihan papadudot pero alam ko talaga noon na may mali na sa estudyante ko. Uy Reynald, mabutit na abutan kita dito sa kantin. Pasabay akong kumain ha. Sige lang, kakasimula ko pa lang din naman. Thank you. Yung mga teacher na kasabay ko kasi dapat ngayon, sa labas na naman kumain. May baon ako kaya nagpaiwan na lang ako dito. Ako nga rin hindi na masyadong nakakakain sa labas eh. Mas tipid kasi kapag nagbabaon na lang tayo ng pagkain para sa lunch. Sinabi mo pa. Kumusta na nga pala yung estudyante mo? Sinong estudyante? Sino pa? Di si Arthur. Maayos naman siya sa klase ko. We, hindi nga. So ang lagay, sa klase mo lang siya maayos? Tapos sa klase namin palagi na lang siyang tulala? Ganon? Hindi naman. Nagkataon lang siguro na mas mabait ako na teacher kaya mas nagpapakabait din siya sa klase ko. Nako, wag mo na nga siyang pinagtatanggol. Lahat naman tayo napapansin na may mali na sa estudyante na yan. Alam mo, sayang talaga siya. Kung hindi niya lang talaga napapabayaan ang pag-aaral niya ngayon, baka mahabol niya pa ang pagiging salutatorian. Yun nga rin ang sinasabi ko sa kanya. Pwede niya pang mahabol ang grades niya kung pagbubutihin niya. Sana nga magawa niya kasi sayang ang talino niya kapag nagpatuloy siyang ganyan. Nakakapagtaka nga kasi parang biglaan ang pagbabago niya. Minsan nga gusto ko na lang maniwala na totoo yung sinasabi ng ibang teacher tungkol sa kanya eh. Anong sinasabi nila? Eto, narinig ko lang naman mula sa faculty ha, at nangyari raw to sa mismong guidance office ni Ma'am Agnes. Nang minsan daw na ipatawag niya si Arthur sa office para kausapin nga kasi may nakaaway na namang estudyante.
Nakita niya raw sa salamin na malapit kay Arthur na yung refleksyon daw nito bigla na lang dumiretso ng matalim na tingin sa kanya. Nang tignan niya raw si Arthur na nasa harapan niya at muling ibalik ang tingin sa salamin, normal na raw ang refleksyon ng estudyante mo. Baka naman namalikmata lang si Ma'am Agnes kasi nga matanda na siya, di ba? Pwedeng oo. Pero alam mo ang sabi sa faculty, medyo may ibig sabihin daw yung nakita ni Ma'am Agnes. Ano naman ang ibig sabihin nun? Kapag daw nagkaroon ng sariling buhay o pagkilos ang refleksyon mo sa salamin, ibig sabihin daw may nakadikit sa'yo na demonyo na gustong kunin ang kaluluwa at katawan mo. At ang pabago-bago ng kinikilos at ugali ni Arthur, sinyalis daw yun na may gumugulong demonyo sa kanya. Kung totoo man yan, bakit si Arthur pa? Siguro kasi raw, problemado siyang bata ngayon. Ang tao raw kasi kapag may mga mabibigat na pagsubok o problemang pinagdadaanan, humihina rin daw ang pananalig sa Diyos. At doon naman mas lumalakas ang kapangyarihan ng demonyo. Ay, ano ba yan? Kinikilabutan naman ako sa mga sinasabi ko. Kung bakit kasi nakinig-kinig pa ako sa usapan sa faculty kanina eh. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga ganitong bagay pero ewan ko ba? Ikaw ba? Naniniwala ka ba sa mga sinasabi nila? Ha? Hindi. Baka nagkataon lang ang lahat kasi nga, di ba? May pinagdadaanan si Arthur ngayon tungkol sa pamilya niya. Baka yun lang talaga yun at wala nang iba pang dahilan. Papadudot, pilit kong kinukumbinsi noon na hindi totoo. Kung ano man ang kumakalat na chismis o usap-usapan sa school namin tungkol kay Arthur. Normal naman kasi talaga sa isang kabataan ang magbago bigla ang ugali at mapabayaan ang kanyang pag-aaral kapag nagkakaroon siya ng problema sa bahay. At yun talaga ang pilit kong kinukumbinsi sa sarili ko na tanging dahilan ng lahat. Kaya lang nang dumating ang 2 linggong sem break sa school namin, nagsimula na akong hindi matahimik, Papadudot. Magkakasunod na gabi kasi akong binabangungot noon. Nasa isang lugar daw ako at walang makita dahil nakakabulag ang kadiliman. Lakad lang daw ako ng lakad hanggang sa mapahinto dahil sa iyak na naririnig ko. Nung unang gabi ay naputol kaagad ang bangungot na yon pero naulit yon at nagpatuloy sa mga sumunod pang gabi. Ang mga iyak, Papadudot, ay unti-unting lumakas hanggang sa makilala ko na ang nagmamay-ari ng boses na naririnig ko. Boses at mga iyak yun ni Arthur at wala ng iba pa. Naririnig ko lang siya pero hindi ko siya nakikita. Noong una hindi ko maintindihan ang mga salitang sinasabi niya na humahalo sa kanyang pag-iyak. At naalala ko na noong huling beses na binangungot ako nang tungkol sa kanya ay narinig ko ang boses niyang umiiyak at humihingi ng tulong sa akin, Papadudot. Nang matapos na ang sem break, Papadudot, at bumalik na ulit ang klase ay nakita ko na ganon pa rin naman si Arthur. Tahimik at madalas ay tulala. Minsan ko pa siyang sinubukang kausapin at tanungin kung may problema ba siya na gustong sabihin sa akin pero ang palagi niya lang sagot ay ayos lang po ako, Sir Reynald. Huwag niyo akong alalahanin kasi kaya ko ang sarili ko. Kasunod noon ay ang matamlay ng ngiti sa kanyang maputlang mga labi. Nagwo-worry na talaga ako sa kanya pero hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Kaya naman sinubukan ko rin na kausapin ang mama niya na tanging kasama niya sa bahay. Pero wala rin itong naibigay na sagot sa akin. Dahil palagi lang din daw tahimik si Arthur sa bahay nila. Wala na akong ibang nagawa noon kung hindi ang tahimik na lamang na subaybayan ang bawat kilos ni Arthur sa school namin, Papadudot. Hindi ko na rin kasi talaga alam kung paano ko pa siya tutulungan. Hanggang isang hapon, tapos na ang klase ng lahat at pabalik pa lamang ako sa classroom ko ay bigla akong nakarinig ng malalakas na sigaw na nanggagaling sa classroom ko. Tumakbo ako papunta doon at nakita ko sina Zaira at Kian na nakahawak sa mga kamay at binti nang nagwawalang si Arthur. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, sabi! Ano nangyayari dito? Itong estudyante mo!
Bigla na lang nagwala dito sa classroom mo at pinaghahagi sa mga upuan. Tignan mo, nabasag niya halos lahat ng salamin sa mga bintana dito. Tsaka sir, sinasaktan niya po ang sarili niya. Sinusuntok niya po ang mukha niya at kinakagat ang sariling braso niya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ang kamay ko! Papatayin kitang sumbongero ka! Wala ka nang ibang ginawa kundi sumipsep at magsumbong na lang! Bitawan mo ako! Dahil ako mismo ang babasag sa bungo mo! Bitawan mo ako! Hayop ka! Arthur, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, si Kian, ang best friend mo. Pwat! Basura ka lang sa buhay ko kaya umalis ka na dyan! Bitawan mo na ako! Kian, ako nang hawak sa mga kamay ni Arthur. Tumawag ka ng guard para madala natin siya agad sa klinik. Dalian mo! Sige po, sir. Eto po, bibitawan ko na ang mga kamay niya. Babalik po ako agad. Diyos ko, totoo nga yata ang sinasabi nila na sinasabihan ng batang to. Ano ka ba naman, Syra? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan ngayon. Tingnan mo nga ang nangyayari kay Arthur. Sa tingin mo ba hindi pa siya sinasapian ng demonyo o masamang espiritu ngayon? Alam mo, mabuti pa magdasal na lang tayo. Hail Mary! Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ano? Natigilan ka? Akala mo hindi ko kayang magdasal? Eh baka nga mas madalas pa akong magdasal sa yung lechik eh! Diyos ko, Reynald! Sinasapian talaga siya ng demonyo! O bakit ka tumigil sa pagdarasal mo? Tara! Magdasal tayo! Sasabayan pa kita kahit anong dasal yan! Saka pwede ba? Hindi ka naman naniniwala sa demonyo, di ba? Bakit ngayon takot na takot ka? Sa'yo na mismo nang galing. Hindi ka naniniwala sa mga kwentong demonyo at espiritu. Kaya wala kang karapatan na matakot dyan. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Arthur, tumigil ka na! Isa ka pa eh. Kunwari mabait, pero utak demonyo ka rin naman. Di ba? Matagal mo nang hinihiling na sana mauna nang mamatay sa'yo ang magulang mo at mga kapatid mo? Hindi totoo yan! Hindi totoo. We! Bawal magsinungaling. Sasama ka sa akin sa impyerno. Hindi ba? Ilang beses mo nang hinihiling noon na sana wala ka nalang mga kapatid at magulang para wala ka ng responsibilidad sa buhay. Pagod ka na kasi dahil ikaw lang halos ang bumubuhay sa kanila. Bibigyan kita ng tip, ha? Bakit kasi hindi mo pasunugin na lang ang bahay ninyo nang sabay-sabay na silang mamatay? Tumigil ka na sa mga sinasabi mo! Dahil hindi totoo yan! Arthur! Arthur! Alam ko naririnig mo ako! Lumaban ka, Arthur! Magdasal ka sa Diyos para tulungan ka! Walang Diyos! Reynald! Walang Diyos! Dahil kung meron man, hindi dapat nahihirapan ng ganito ang batang to. Hindi niya dapat kayo pinapahirapan sa mundong ito. Kaya bakit pa kayo magdarasal sa kanya? Kung matagal niya na kayong pinabayaan na maghirap. Hindi siya totoo. Hindi totoo ang Diyos ninyo. Ako lang. Ako lang ang totoo. Kaya dapat sa akin lang kayo maniwala. Mga inutil! Ako lang ang totoo sa mundong ito! Wala nang iba! Arthur, kung ano man ang bigat at lungkot na nasa puso mo ngayon, labanan mo yan! Labanan mo yan at magdasal ka lang sa Diyos! Magdasal at manalig ka lang, Arthur! Kaya mo yan! Maniwala ka sa Diyos! Malalampasan mo lahat ng to! Tutulungan ka namin! Tutulungan kita, Arthur! Papadudot ilang saglit pang nagsisigaw at nagwala si Arthur.
May ibang teacher na rin na pumasok sa loob ng classroom at lahat sila ay sabay-sabay na nagdasal. Ang mas nakakakilabot pa noon ay bigla na lamang lumutang ang katawan niya ng halos isang dangkal mula sa sahig habang malakas siyang tumatawa at naglalaway. Kasunod ng pagbagsak niya ay ang pagkawala ng malay niya. Mabuti na lamang at naging maagap ako at nasa loko kaagad ang ulo niya nang bumagsak siya sa sahig. Pareho kaming naiyak na sa takot noon ni Zaira at ng ibang teachers, pero pilit naming nilalabanan ng lahat. Hindi kasi kami makapaniwala sa mga narinig at nakita naming pare-pareho. Ang pagsasalita ni Arthur tungkol sa personal naming buhay at mga problema. Ang paglutang ng katawan niya at ang pagsabay nito sa pagdarasal ni Zaira. Nakakakilabo talaga, Papa Dudut. Nang makarating ang guard ay doon na namin dinala si Arthur sa klinik. At nang magkamalay na siya ay wala siyang matandaan sa mga nangyari. Sinundo na rin siya ng mama niya at pagkatapos noon ay ilang araw siyang hindi nakapasok sa eskwelahan. Wala akong naging balita sa kanya dahil hindi rin sumasagot sa mga text o tawag ko ang mama niya. Kaya nagdesisyon na akong pumunta sa bahay nila para dalawin siya. Ang mama ni Arthur ang nagpatuloy sa akin sa bahay nila. Humingi siya ng pasensya sa hindi niya pag-reply sa mga text ko dahil hindi niya raw alam ang isasagot niya. Naiiyak na nga rin siya noon habang sinasabi na kasalanan daw talaga nilang mag-asawa ang nangyayari noon kay Arthur. Ang pagiging babaero ng papa nito at ang pagiging workaholic naman ng mama niya. Kaya daw siguro na de-depress si Arthur, Papa Dudut. At kung ano-anong bagay ang nai-imagine o naririnig niya. Sinabi ko na pagsubok lamang yon na kaya nilang lampasan basta magpakatatag lamang sila. At pinayuhan ko rin siya na subukan din sana na humingi ng tulong sa pare o simbahan. Nang matapos nga ang pag-uusap namin ay doon na niya ako pinatuloy sa kwarto ni Arthur para makausap ko ang estudyante ko, Papa Dudut. Kumusta ng pakiramdam mo ngayon, Arthur? Ganun pa rin po, Sir Reynald. Mabigat po na hindi ko maintindihan. Pero ang sabi po ni Mama, hindi naman na raw po ako nagwala kagaya ng ginawa ko sa school. Mabuti naman kung ganon. Sir, pasensya na po kayo dun sa nangyari nung nakaraan ha. Sa totoo lang po, wala po talaga akong maalala pero alam ko na nasaktan ko po kayo. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ngayon, mas mabuti ng kalagayan mo. Sir, naniniwala po ba kayo na hindi po ako nababaliw? Hindi ko po gawa-gawa yung mga sinasabi ko. Totoo po na may nakikita akong demonyo. Hay, naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Hindi naman po talaga ako nag-iimbento lang ng kwento, sir. Hindi po ako nagpapapansin o gumagawa lang po ng gulo. Nakikita ko po talaga sila. Naririnig ko po sila. Saan ba nag-umpisa ang lahat ng to, Arthur? Hindi ko na po matandaan, sir, kung kailan po ito nag-umpisa. Basta nung una po, may nakikita po akong anino na palaging nakasunod sa akin. May naririnig po ako na sitsit at mga bulong na hindi ko po maintindihan ang sinasabi. At yung anino po na sumusunod sa akin, unti-unti ko na pong nakikita ang mukha niya. Hanggang sa tuluyan ko na po siyang makilala. Kaninong mukha yung nakita mo sa anino? Mukha ko po, sir. Nakangisi po siya. At may dalawa po siyang mahabang sungay. Sinubukan ko pong gawin yung pinayo niyo noon na magdasal lang po ako dahil palaging natatalo ng kabutihan ng kasamaan. Pero bakit ganun po, sir? Bakit sinabayan niya lang po ako sa pagdarasal ko habang malakas siyang tumatawa? Kaya doon po ako nakaramdam na siguro
Siguro hindi po totoo ang Diyos. Huwag mong sabihin yan dahil mali ka dyan, Arthur. Kung totoo po ang Diyos, bakit hinayaan niya po ako na maghirap ng ganito, sir? Bakit hinayaan niya po ako na malapitan ng demonyo? Bakit hinayaan niya po na maghiwalay ang mga magulang ko? May nangyayari sa buhay natin na mahirap ipaliwanag o bigyan ng kasagutan. Pero kung talagang walang Diyos dito sa mundo natin, o kung talagang gusto niya na mapahama ka, bakit hanggang ngayon nagagawa mo pa ring lumaban? Bakit nandyan ang mama mo sa labas ng kwarto, naghihintay sa pagbalik ng dating ikaw? Bakit nandito ako at pinapalakas ang loob mo? Arthur, tinutulungan tayo ng Diyos sa iba't ibang paraan at madalas gumagamit siya ng tao bilang instrumento para maging matatag tayo sa mundong to. Pero bakit po ako nagkakaganito? Hindi naman po ako masamang tao, Sir Reynald. At alam niyo po yun. Bakit po ako pinarurusahan ng ganito ng Diyos, sir? Ang lahat ng mabibigat na nangyayari habang nabubuhay tayo sa mundong to, hindi yun isang parusa para sa atin, kung hindi mga pagsubok lang. Pagsubok para patatagin tayo bilang tao at ang pananalig natin sa Diyos. Basta, ito ang tandaan mo. Sa oras na pakiramdam mo, humihina ang loob mo, naiiyak ka, at may mabigat dyan sa dibdib mo, magdasal ka lang. Ang pagdarasal kasi, hindi yan ginagawa sa pagbigkas lang ng mga salita ng Diyos. Kailangan mo magdasal ng taimtim at buong puso. Yun ang palagi mong tatandaan, Arthur. Papadudod, sinabi sa akin ng mama ni Arthur na balak daw nilang mag-asawa noon na pabasbasa ng bata sa isang pare. Natuloy naman yon at mula noon ay hindi na nga nagwala pa si Arthur sa bahay nila. Hindi na rin nagkabalikan pa ang mga magulang ni Arthur, pero maayos na pinaliwanag ng mga ito ang paghihiwalay na kailangan nilang gawin. Doon na mas natanggap ni Arthur ang katotohanan na hindi na nga sila magiging isang buong pamilya ulit. Nang magkausap naman kami ni Syra ay inamin niya sa akin na totoo raw ang sinasabi ni Arthur noong nagwawala ito sa school na sobrang bihira na siyang magdasal. Naalala na nga lang daw niya magdasal kapag may gusto siyang hilingin sa puong may kapal. At nang magdasal siya noon na sinabayan siya ni Arthur ay napadasal lang din daw siya. Dahil sa matinding takot kaya siguro hindi naging makapangyarihan ng dasal na ginawa niya. Medyo nagilty rin ako pagkatapos ng pag-uusap namin yon, Papa Dudut, dahil bumalik sa alaala ko ang mga sinabi rin sa akin ni Arthur na tungkol sa pamilya ko. Mula nga kasi nang makatapos ako ng pag-aaral ay wala na akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho para sa kanila. Kaya naman minsan talaga ay naiisip ko noon na sana'y hindi na lang sila ang naging pamilya ko. Sana'y wala na lang sila sa buhay ko. Para wala na rin akong ganong kalaking responsibilidad sa buhay. Pero nang araw na yon ay na-realize ko na nagkamali pala ako sa kung ano man ang iniisip ko at hinihiling noon. Kaya nang bago ako umuwi sa bahay namin ay dumaan muna ako ng simbahan at nagdasal sa puong may kapal. Umiyak ako noon at humingi ng kapatawaran para sa mga naging kasalanan ko at sa mga masasamang bagay na naisip ko. At nagpapasalamat din ako dahil kung hindi nangyari ang lahat ng yon ay hindi magiging bukas ang isipan ko sa isyu ko para sa sarili ko at sa pamilya ko. May isang buwan na halos na hindi nakapasok si Arthur bago siya bumalik sa klase. Nung una ay tahimik pa rin siya pero hindi na kagaya noong dati. Nagsimula na itong makipag-usap sa akin, sa kaibigan niyang si Kian at pati na rin sa iba pa niyang mga kaklase. Paunti-unti ang pagkilos niya hanggang sa nakita ko na nagsisimula na siyang bumalik sa dating masigla at masayahing si Arthur. Maraming naiwan na subject si Arthur pero dahil matalino siyang bata ay nagawa niyang makahabol at nakapasok pa sa top 3 para sa taon na yon. Minsan din kami nagkausap ng solo na dalawa at labis ang kanyang pagpapasalamat sa akin dahil naniniwala daw ako sa mga sinasabi niya. At ginawa niya ang payo ko na palaging magdasal ng taimtim at may pananalig sa nasa itaas.
Ipinapaalala ko naman sa kanya na wala siyang ibang dapat pasalamatan kung hindi ang Poong May Kapal lamang. Dahil naging instrumento lamang ako para tulungan siya. May 3 taon na rin po mula nang mangyari ang nakakakilabot na kwentong ito ng buhay ko. Naging maayos na ulit ang buhay ni Arthur kasama ng mama niya. Habang ang papa niya ay may bago ng pamilya pero maayos naman ang pakikitungo niya rito. Nag-aaral na rin siya sa kolehiyo at alam kong nursing ang kurso na kinukuha niya. At nang minsan na nagkamustahan kami sa Facebook ay masaya niyang kinuwento na kahit kailan daw ay hindi na siya muli pang ginambala ng kung anuman ang masamang elemento ang gumugulo sa kanya noon. Ako naman papadudod ay katuwang ko na ang isang kapatid ko sa pagtatrabaho at pagsuporta sa aking pamilya. Bukal na rin sa loob ko ang ginagawa kong pagtulong sa kanila dahil ang palagi kong iniisip noon ay ginagawa ko yon. Hindi lamang dahil sa responsibilidad ko, kung hindi dahil sa pamilya ko sila at mahal na mahal ko sila. Papadudot, marami din po ang hindi naniniwala na sanapian talaga noon ang masamang spirito o demonyo si Arthur. Sinasabi ng iba na baka depressed lang daw ang bata dahil nga sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Pero naging saksi kasi ako sa mga nangyari sa buhay niya. Kaya naniniwala ako na hindi yon gawa-gawa lamang ni Arthur. Alam ko na may ibang kabarangay natin na mag-react na kung totoong demonyo ang sumapi kay Arthur ay bakit nagagawa nitong sabayan ang pagdarasal niya. Kagaya ng sinasabi ko sa kanya noon, ang pagdarasal ay hindi lamang ginagawa sa pamamagitan ng pagpikit ng mga mata o pagbigkas ng mga salita. Kahit nasa ang panig man tayo ng mundo, kung may pananalig at tiwala tayo sa Diyos, habang taimtim na nagdarasal ay walang masamang kapangyarihan ang magwawagi at magagawa tayong saktan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng chance sa akin na maibahagi itong kwento ko sa araw na ito, Papa Dudut. Alam ko na marami sa atin ang dumaraan sa matinding stress dahil sa pandemic na nandito pa rin sa bansa. Pero sana, Papa Dudut, ay huwag pa rin nating kalimutan na magdasal sa Poong May Kapal. Palagi tayong humiling ng gabay sa Kanya, humingi ng tawad para sa ating mga pagkakasala at higit sa lahat ay palagi sana tayong magpasalamat para sa buhay na ibinigay niya sa atin. Dito ko na rin po tinatapos itong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Reynald. Maraming pangyayari sa paligid natin ang mahirap paniwalaan. Lalo na kung tayo yung tipo ng mga tao na hindi mahilig magpaniwala sa mga sinasabi ng iba. Pero sa mga kwentong kababalaghan, palaging may tamang oras na darating na ito na mismo ang lalapit at magpapakita sa ating harapan. Maraming salamat, Teacher Reynald, sa pagbabahagi mo ng medyo nakakakilabot mong kwento. Lahat naman tayo sa mundong ito ay nagkakasala kahit na napakaliit na bagay lamang. Ang sabi nga nila, walang perpektong tao kaya nabuo ang salitang patawad. Para may paraan tayo na itama ang mga naging pagkakamali natin sa buhay. Ganon din sa mga taong mahihina. Kaya nandyan ang malalakas ay hindi para apihin sila, kung hindi para tulungan sila na umangat at magpakatatag. Maswerte ang estudyante mong si Arthur dahil sa kamila ng mapanghusgang mga mata at bibig sa kanyang paligid, nandyan ka, Teacher Reynald, para makinig sa mga sinasabi niya. Para sa isang kagaya ni Arthur na nangangailangan ng tulong, hindi natin kailangan na iparamdam sa kanya na napipilitan lamang tayong maniwala sa mga sinasabi niya. Minsan ang problemadong tao, isang kaibigan na handang makinig lang ang kailangan niya sa kanyang tabi. Kailangan niya ng karamay at makikinig sa mga problema niya. Salamat ulit, Teacher Reynald, para sa pagbibigay mo ng oras na makasulat dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Mga kapuso, kagaya ng ilang beses na nabanggit ng ating letter sender for today na si Teacher Reynald, ang pagdarasal ay hindi lamang ginagawa sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita. Kailangan kapag nagdarasal tayo ay sinasamahan natin ang puso, hindi yung literal na mga puso natin, kung hindi ang ating mga damdamin kagaya ng pagmamahal at pagtitiwala. Kung nagdarasal nga tayo pero hindi naman tayo nananalig o naniniwala sa Poong May Kapal,
magiging wala talagang saysay ang ginagawa natin. Ang pagdarasal ay dapat palaging sasamahan ng pagtitiwala at pananalig sa Poong May Kapal. Mas pinakikinggan niya kasi tayo kapag alam niya na nagtitiwala tayo sa Kanya. At isang maikling paalaala na rin para sa lahat ng mga kapusong nakikinig ngayon. Sana po ay ugaliin nating magdasal hindi lamang sa mga oras na may kailangan tayo o gustong hilingin. Dahil anuman ang blessing na dumarating sa buhay natin, maliit man o malaki, dapat na marunong tayong magpasalamat sa Poong May Kapal na nasa itaas. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories #1.